Masaya kami ni Leonard na bumaba ng eroplano, dahil sa wakas nakauwi rin kami ng Pilipinas. Iniwan muna namin ang restaurant sa isa naming mapagkakatiwalaan, at naging kaibigan din namin ni Leonard. Sinundo naman kami ni Kuya sa airport, at mahigpit ko siyang niyakap, dahil sobra ko rin siyang na-miss. Pinakilala ko naman si Leonard kay Kuya. At ang bakla kilig na kilig parang bulate na binudburan ng asin. Siniko ko naman ito na ikinatawa lang ni Kuya. Grabe Kuya, na-miss ko talaga dito, sabi ko naman habang lulan na kami ng kotse at pauwi na sa bahay. Kaya wag ka nang umalis pa, dito ka na lang, malambing namang turan ni Kuya habang nagmamaneho. Ako ang nasa passenger seat, at si Leonard naman sa likod. Paano yung negosyo namin dun? Don't worry, ako na ang bahala dun baby girl. But Kuya, no buts okay. Putol ni Kuya sa sasabihin ko, wala na rin akong nagawa kundi ang sumunod. Ako na ang bahala muna dun box, don't worry okay. Napatingin naman ako sa likuran, at nginitian si Leonard. Nakarating kami sa bahay ng bandang alas 7 na ng gabi, sinalubong kaagad kami ni Nana Luman, at niyakap ko naman ito ng mahigpit. Nana Luman, na-miss po kita, masayang bati ko nang kumalas na ako sa pagkakayakap. Ikaw talagang bata ka, ilang buwan lang naman tayong hindi nagkita, nagkatawanan naman kami. Nasa hapag na kami, at masayang nagkukwentuhan ng sumeryosong bigla si Kuya. Maybelline, yes Kuya, hindi ka ba makikipagkita kay Marvin? Muntik na ako mabulunan sa kanyang tinanong. Hindi ko pa alam Kuya napayuko akong bigla. Iniisip mo yung sa magazine. Nagangat akong bigla at tinitigan siya. What the? Alam na alam niya talaga ang iniisip ko. You think totoo yung nasa magazine? Hindi ako makapagsalita, paano nga kung totoo? Heto na naman ako, tinatablan na naman ng takot. Hindi ba Kuya? Try to talk to him, para masagot na yung mga gumugulo sa isip mo, tumungo lamang ako. Marvin, Diyos ko naman ang bigat mo. Hanggang kailan ka ba magiging ganito? Reklamo ni Wallace, na akay-akay si Marvin papasok ng kondo nito. Lasing na naman ito, at ibinagsak ni Wallace sa malaki nitong kama. Hingal na naman itong humiga rin katabi si Marvin. Nagpapakalugmok ka na sa alak Paano kung bumalik si Maybelline na ganyan ang itsura mo? Napamulat naman ng mata si Marvin, at tumingin sa kisame. Sana bumalik na siya, miss ko na siya, hindi niya namalayang may tumulo na palang butil ng luha sa kanyang pisngi. Babalik siya, I'm sure. Kaya i-ready mo na yung mga sasabihin mo sa kanya kapag bumalik siya, lalong-lalo na yung nasa magazine, napabangon siyang bigla, at naalala yung nasa magazine. I think she already know, dahil kalat na rin yun, napatayo na rin si Wallace, at tinapik nito ang balikat niya. Bro, wag ka na maglalasing Alam mo bang ilang buwan na akong walang love life dahil sa'yo? Lagi ka na lang wrong timing Singhal naman nito kay Marvin. Pwede ba Wallace, kailan ka ba magseseryoso? Ayoko magseryoso dahil baka maging kagaya mo lang ako, inirapan lang siya ni Marvin. Dahil naano ako kanina nang dahil sa'yo, kailangan kong magbanyo. Tumayo si Wallace at pupunta na ng banyo, nang magsalita si Marvin. Anong gagawin mo sa banyo? Tanong ni Marvin na nakangisi pa. Makikipag-usap ako dito sa palad ko. Kainis ka kasi kanina. Sabay sarado nito ng pinto ng banyo. Naiiling naman si Marvin, at bumalik na sa kanyang pagkakahiga. Are you sure box, ayaw mong samahan kita? Huwag na Leonard, kaya ko naman bibisitahin ko lang yung naging doktor ko doon, nakaharap ako sa salamin, at nagsusuklay ng mahaba kong buhok. Yung doktor mo nga ba, o baka si Dr. Handsome? May himig na pang-aasar ni Leonard na siyang ikinairap ko. Hindi no, saka hindi rin malabong magkita kami. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya, kapag nagkita kami. Alam mo box, siguro panahon na para kausapin mo siya, tama ang kuya mo, lalo ka lang mahihirapan Bumantong hininga ako at tinitigan siya. Sige pero hindi muna sa ngayon, malumanay kung wika. Sige box, basta sinasabi ko sa'yo, ayusin mo na yan dahil kung hindi maaagaw talaga yung boyfriend mo. Napabuntong hininga naman ako sa sinabi niya. Huminga muna ako ng malalim. Bago pumasok sa loob ng ospital, kinakabahan na baka makasalubong ko siya, o di kaya si Wallace. Nang makarating na ako sa opisina ni Dr. Ramirez,
Kumatok muna ako at narinig ko na siyang pinapapasok ako. Lumapad naman ang ngiti niya, nang makita ako. Nagkwentuhan muna kami ni Doktora ng mga bagay-bagay, at nagpasya na rin akong umalis. Nagpalingalinga pa ako na baka makita siya, pero bigo ako. Kaya nang bumukas ang elevator, ay sumakay na rin ako kaagad. Nurse G, napahinto sa pagsasalita si Wallace, nang may mahadjap siyang isang babae na pamilyar sa kanya, nanlaki pa ang kanyang mata, nang makilala niya kung sino ito. Dali-dali naman siyang tumakbo sa opisina ni Marvin na busy sa pagbabasa ng mga chart ng pasyente. Bro, sigaw ni Wallace, nang makapasok na siya sa loob. Nagangat naman ng tingin si Marvin, nang nakakunot ang noo. She's back. Who? Si Maybelline bumalik na siya. What? Napatayong bigla si Marvin sa kanyang kinauupuan. Ang babaeng mahal niya ay nagbalik na. Palabas na siya dito sa ospital, baka mahabol mo pa siya. Kaagad namang lumabas ng opisina si Marvin, para habulin si Maybelline. Hindi na niya pinansin ang pagtawag sa kanya ng nurse, at dire-diretso siyang umalis. Naghagdan na lamang siya para mabilis siyang makarating sa ibaba. Pagdating niya sa ground floor, ay nagpalingalinga pa siya para hanapin si Maybelline, pero hindi niya ito mahanap. Kaya lumabas siya ng ospital, pero huli na nakita niya itong nakasakay na ng taxi. Hahabulin pa sana niya ito, pero mabilis na itong nakaalis. Bagsak ang balikat kung bumalik sa loob ng ospital. Nagbalik na nga si Maybelline, pero bakit hindi niya ako pinuntahan? Anong ginagawa niya rito? Ang sakit ng ulo ko kakaisip. Nakasalubong ko pa si Wallace na matamang nakatitig sakin, tinanong kaagad ako nang makalapit na ako. Bro, nagkausap kayo. Umiling lang ako. Nakasakay na siya ng taxi nang makita ko siya. Puntahan mo sa kanila, wag ka na magsayang ng oras pa. Sige, pupuntahan ko na siya ngayon, maglalakad na sana ako papunta sa aking opisina, nang magring ang cellphone ko. Nakita kong si Dad ang tumatawag, napapikit muna ako bago sinagot. Dad, walang gana kong sagot. Marvin, umuwi ka dito mamaya, utos ni Dad. Panigurado mag-uusisa siya tungkol sa nabasa niya sa magazine. Dad, kung tungkol ito sa nakalagay sa magazine, well, that's not true. Inunahan ko na siya, alam kong ipipilit na naman niya ang gusto niya. Ano pa bang inaayawan mo sa kanya ha, Marvin? Professional. Maganda, matalino. Si Christine inayawan mo rin. Sino bang gusto mo, yung basta-basta lang babae? Dad, wala akong panahong makipagtalo sa'yo. At isa pa, she's back. At siya lang ang babaeng pakakasalan ko, wala nang iba. Sa inis ko pinatay ko na ang tawag, at napahilot na lang ako sa aking sentido. Nakalimutan kong nasa tapat pala kami ni Wallace ng nurse station, at nakatingin na pala sakin ang ibang nurse. Umalis na kaagad ako, at naglakad na papunta sa aking opisina. Dr. Wallace, totoo bang nagbalik na yung nagpamaligno kay Doc Marvin? Masayang bungad ni Nurse Gina, at nakahalumbaba pang nakatingin sa doktor. Yes, she's back. At hindi na niya kayo susungitan pa, nakangisi niyang sagot. Mabuti naman para matigil na ang kahibanggan ni Dr. Trixie kay Doc Marvin, sabay irap naman ito. Tumawa lang si Wallace, at pagkway dumating naman si Dr. Cristobal, at kinausap si Wallace. Good morning, Dr. Cristobal. Bati ng mga nurse nang makalapit na ang doktor. Good morning din, bati naman pabalik ng doktor. Si Dr. Marvin. Tanong nito kay Wallace. Nasa opisina niya, Doc, bakit po? May seminar kasi sa Cebu, at siya ang naatasan kong ipadala at si Dr. Trixie, natahimik naman silang bigla pati na ang mga nurse. Kailan po ba yan, Doc? Bukas ng umaga ang seminar, at mamayang gabi dapat makaalis na sila. And it's a one-week seminar. That early. Gulat na saad ni Wallace, na nanlaki ang mga mata. Yes, Doc. Wallace, pakisabi na lang kay Doc Marvin. I'll go ahead. Pagkasabi noon ay umalis na rin si Dr. Cristobal. Nako, kasama pa nga ang bruha. Naiinis na wika naman ni Nurse Yvette. Siguro siya lang din nag-suggest na si Doc Marvin ang isama. Biruin mo 1 week niya masusolo si Doc Marvin ah. Si Nurse Gina naman ang nagsalita, habang nagsusulat sa lamesa. Mukhang postponed na naman ang pagpunta ni Marvin kanila Maybelline ah, bulong ni Wallace sa kanyang sarili. Hey bro, bungad ni Wallace nang makapasok na siya sa loob ng opisina ni Marvin. What? I'm busy.
Habang inaayos niya ang mga folders niya sa lamesa, na siya namang paglapit ni Wallace. Mukhang hindi ka matutuloy kila Maybelline, nahinto naman si Marvin, at hinarap ang kanyang pinsan. Why? Ikaw ang pinapapunta ni Dr. Cristobal sa Cebu, for a one-week seminar, napamura naman si Marvin at naupo sa kanyang upuan. And take note Marvin, kasama mo si Dr. Trixie doon. What? Lalo siyang napamura sa sinabi ni Wallace. Wala ka nang magagawa bro, mamaya ng gabi ang alis nyo. Sigurado kang 1 week. Mukha ba akong nagsisinungaling? Siguro pagbalik mo rito okay pa ang lahat, may ibig sabihing tura ni Wallace. What do you mean? Takang tanong naman ni Marvin. Secret. O siya mag-empake ka na, at aalis ka pa mamaya, by Loverboy. Mapang-asar na sabi nito kay Marvin, na ikinainis naman niya. Sa eroplano ay tahimik lamang si Marvin at Trixie, pag may tinatanong si Trixie ay saka lang niya ito kinakausap. Nakapikit si Marvin nang magsalita si Trixie. Nabalitaan kong bumalik na pala siya, napamulat siyang bigla, at tinitigan ang doktor. Walang emosyon niyang sagot. Hindi mo pa siya nakausap. Not yet, dapat pupuntahan ko siya kanina, kaso bigla naman akong pinatapon sa Cebu, may himig niyang inis at samandal sa upuan. Tingin mo ba mahal ka pa niya? Kung mahal ka pa edi sana pinuntahan ka na niya pagka-uwi niya. It's none of your business. Masungit niyang sagot sa kamuling pumikit, para hindi na siya muling kausapin ni Trixie. Nang makababa na sila ng eroplano, ay may sumando sa kanilang staff ng hotel, kung saan sila tutuloy ng 1 linggo. Wala pang kalahating oras, ay nakarating na rin sila. Nasa elevator na sila, ay panakanak ang sinusulyapan ni Trixie si Marvin, samantalang si Marvin ay seryoso lang at walang imik. Magkatabi sila ng kwarto na inuupahan, papasok na sana si Marvin nang tawagin siya ni Trixie. Dr. Marvin, tinignan naman siya ni Marvin, nang walang emosyon. What? Sabay na tayo bukas para sa seminar. Okay, sagot niya kay Trixie. At sabay pasok na niya sa kanyang kwarto. Ipinatong niya lang ang kanyang bag sa sofa, at nahiga na sa kanyang malaking kama. Nilagay niya ang kanyang isang braso sa noo, at tahimik na nakatingin sa kabuuan ng kwarto. Maya-maya ay nagring ang kanyang cellphone, kinuha niya ito sa bulsa ng pantalon niya, at hindi na nag-atubiling tignan kung sino ang tumatawag, sinagot na niya ang tawag na ganoon pa rin ang ayos niya. Hello, tamad niyang sagot. Bro, mukhang pagod ah. Natatawang bungad ni Wallace sa kabilang linya. Ano naman ang kailangan mo? Pag ganon ang bungad ni Wallace. Alam niyang babwaisetan na naman siya ng pinsan niya. Easy bro. May surprise lang ako sa'yo bukas. Napabuntong hininga naman si Marvin, at napabangon sa kanyang pagkakahiga. Ano na namang kalokohan yan? Sigurado kang masasabi mo pa ring kalokohan ta. Paniguradong pasasalamatan mo ako bukas, ewan ko lang kung magsungit ka pa ng ganyan. Sige na matutulog na ako, maaga pa ako bukas, sabay baba na ni Marvin ng kanyang cellphone. Alam niyang ginugood time na naman siya ni Wallace, at wala siya sa mood para makipagbiruan dito. Pumunta naman si Wallace sa bahay nila Maybelline, para makausap ang dalaga. Si Nana Luman ang nagbukas at pinapasok naman niya ito. Pinaupo muna ni Nana Luman si Wallace sa sofa, at tinawag na si Maybelline sa kanyang kwarto. Doc Wallace. Tawag niya sa doktor, nang makalapit na siya, at naupo sa pang-isahang upuan. Hi Maybelline. You look great ha. Mas lalo kayatang gumanda ngayon. Puri naman sa kanya ni Doc Wallace. Thank you. Nangingiti naman niyang sabi sa doktor. 1 taon ka ring nawala ah. Yumuko lang si Maybelline, hindi niya kasi alam kung ano ang isasagot niya rito. Gustong-gusto na niyang tanungin sa kanya si Doc Marvin, kaso nahihiya naman siya, dahil siya ang nang-iwan sa doktor. 1 taon ding naging miserable si Marvin, nangunot naman ang noo ni Maybelline. Anong ibig mong sabihin? Simula noong umalis ka, hindi na siya naging normal. Lalo na noong matagal kang namalagi sa ibang bansa, at sinabi mong may iba si Marvin, kaya hindi ka umuwi. Alam mo bang hanggang ngayon hindi pa rin niya maunawaan, kung bakit mo nasabi yun? Seryosong nakatingin si Wallace kay Maybelline, binabasa nito kung ano ang nasa isip niya. Iyong time na sinugod ako sa ospital, iyon din yung time na nagpunta ako kay Doc Marvin.
Saglit muna siyang natigilan at saka siya nagpatuloy. Narinig kong may kausap si Doc Marvin sa telepono. Ang sabi pa nga niya I love you and I miss you. Kaya ayon dun ko na naisip na mas mahal yata niya yung dati niyang girlfriend, tapos panakip butas lang ako sa kanya, malungkot na sabi ni Maybelline, at nagbaba siya ng tingin dahil alam niyang babagsak na naman ang kanyang mga luha, kapag tumingin pa siya kay Wallace. Talaga, pero matagal na silang wala ni Christine Maybelline nakikipagbalikan si Christine, pero ayaw na ni Marvin, kasi nga may mahal na siya at ikaw yun, saka ikaw yung first. Hindi na naituloy ni Wallace ang kanyang sasabihin, dahil mas gusto niyang si Marvin ang magsabi nito sa kanya. Basta Maybelline nasisiguro kung wala siyang iba, kundi ikaw lang. Sino yung sinabihan niyang I love you saka I miss you? Saglit nag-isip si Wallace, dahil wala naman siyang naririnig mula sa pinsan. At maya-maya'y may bigla siyang may naalala, na ikinangiti naman niya. Bakit ka natatawa? Nagtatakang tanong ni Maybelline. Tumikim muna si Wallace bago magsalita, para hindi na siya tuluyan pang matawa. So pinagseselosan mo pala ang future mother-in-law mo. Nakangising hinarap si Maybelline na mababakas naman sa kanya ang pagkagulat. Ano? Ang natatandaan ko lang na sinasabihan niya ng ganun si Tita Alexandra, ang mama ni Marvin at magiging future mother-in-law mo. Nanlaki ang mga mata ni Maybelline sa nalaman niya mula kay Wallace. Sa loob ng isang taon iniisip pa rin niya na niloko siya ni Marvin, at hindi man lang niya ito tinanong tungkol dito. At naglagi pa siya sa ibang bansa, para lang makalimutan ito. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Napatayo naman si Maybelline sa pagkakaupo. Oo naman. Alam natin na napakasungit ni Marvin, at sobrang cold niya kahit kanino, pero hindi siya manloloko, I'm 100% sure. Yung nasa magazine. Nahihiya niya pang tanong sa doktor. Sa tingin mo ba ganun kanya kabilas kalimutan, para makahanap ng iba? Kita ni Wallace ang pagtataka sa mukha ni Maybelline. Kung ano man ang nasa magazine hindi totoo yun, gawa-gawa lang yun ni Dr. Trixie, dahil may gusto yun kay Marvin. At sa mga oras na ito magkasama sila ngayon sa Cebu, ngumiti naman ito para asarin si Maybelline. What do you mean? May seminar si Marvin doon ng 1 linggo, at 1 linggo rin makakasama ni Trixie si Marvin doon, malamang gagawa ng paraan si Doktora, para lang mapansin siya ni Marvin. Sige ka baka tuluyan ng makuha noon si Marvin, at ma-develop 1 linggo rin yun Maybelline, pananakot naman ni Wallace. Kita niya kay Maybelline ang pag-iisip nito. Sumandal naman si Wallace sa couch, at humalukip-kap at tinitigan lang niya ito, habang nakatayo si Maybelline at nag-iisip. Ano kayang ginagawa nila ngayon sa mga oras na ito? Pang-aasar pa ni Wallace kay Maybelline. Don't tell magkasama sila sa isang kwarto. Nakamulagat na tanong ni Maybelline. Naisipan namang lokohin niya ito. Maybe, siguro magkasama sila sa iisang kwarto, pero dalawa naman ang kama. Ayon nga lang baka gapangin ni Dr. Trixie si Doc Marvin mo, napapailing pa si Wallace nang sabihin niya yun kay Maybelline. Nakikita naman niya rito ang pagkainis. Kaya lihim siyang napapangiti. So what's the address? Gotcha. Bulong ni Wallace sa kanyang isipan. Binigay naman ni Wallace ang pangalan ng hotel na tinutuluyan ni Marvin sa Cebu, at maya-maya'y nagpaalam na rin siya. Kaagad namang tinawagan ni Wallace si Marvin, bago nito paandarin ang kanyang kotse. Nangingiti na lang siya pagkatapos niyang kausapin si Marvin. Hindi ko ginagawa ito para sa iyo Ginagawa ko to para sa sarili ko, dahil ilang buwan mo na ako iniistorbo, pati ano ko napapabayaan ko na, wika ni Wallace sa kanyang sarili. Naghahanda na ako ng mga dadalhin ko papuntang Cebu. Susundan ko si Dr. Marvin doon at kakausapin ko na siya. Pagkaalis ni Dr. Wallace, ay nagpabook na kaagad ako ng flight papuntang Cebu, alas 5 ng umaga ang pinili kong oras ng flight, para mabutan ko pa siya, dahil ang sabi ni Dr. Wallace, ay maaga raw ang umpisa ng seminar niya bukas. Habang nag-eempake ako, ay tahimik namang nakamasid sakin si Leonard, at may kakaibang ngiti ito. Nakaupo siya sa gilid ng kama ko, at pinagmamasdan ang itsura ko. What? Nakataas pa ang isang kilay kung hinarap siya. Mabuti naman at nakapag-isip-isip ka na Marcelina. Umupo muna ako sa tabi niya. Mali ako nang inisip sa kanya, nagpadala ako sa kasinungalingan, at takot na malaman mula sa kanya ang totoo.
Lumapit naman sakin si Leonard, at hinawakan ang isang kamay ko at marahang pinisil. Box, wag mong pagdudahan ang pagmamahal niya, kita mo naman di ba hinintay ka niya? Hindi ko pa naman siya kilala, pero nasisiguro kung ikaw lang ang mahal niya, kaya nga kung ano man ang hindi nyo pagkakaintindihan, dapat pinag-uusapan hindi pinagtataguan. Maswerte ako kasi nakilala ko si Leonard, alam kong pinadala siya sa akin ni JK, para kahit papano ay may kaibigan akong masasandalan sa oras ng kalungkutan. Salamat Leonard ha. Anong Leonard? It's Lenny. Kita mo gabi na oh. Pagbibiro naman niya na ikinatawa namin pareho. Ayan Box, mas maganda ka kapag nakangiti, mas lalo ka pa sigurong sasaya. Kapag naging okay na kayo ni Dr. Handsome, niyakap ko naman siya ng mahigpit. O sige na Box, mag-beauty rest ka na, para bukas kapag nakita kanya diretso kama. Namula naman ako sa kanyang sinabi, at pinalo siya sa kanyang braso. Ouch naman, hindi ka naman mabiro. O sige na mag-beauty rest na rin ako, ingat ka bukas Marcelina. Lumabas na rin si Leonard ng kwarto ko, at napaisip rin ako kung anong magiging reaksyon niya, kapag nakita niya ako. Galit kaya siya? Paano kung hindi niya ako kausapin? Napabuntong hininga ako, at pabagsak na humiga sa aking kama. Sobrang kaba ang nararamdaman ko ngayon, dahil magkikita na ulit kami ni Doc Marvin. Sobrang miss ko na talaga siya, miss ko na siya. Nakasakay na ako sa eroplano, ay hindi pa rin ako mapakali, sobra ang kaba ko ngayon. Ang dami kong naiisip. Nag-text na lang ako kay kuya na aalis ako, at pupuntahan si Doc Marvin sa Cebu. Sinabi ko na rin sa kanya ang totoo kung bakit ako bigla-biglang umalis. Gabing-gabi na rin kasi siya nakauwi, kaya hindi na ako nakapagpaalam sa kanya. Akala ko noong una ay pagagalitan niya ako, pero sinabihan niya ako na dapat pag-uwi ko ay okay na raw kami. Napangiti naman ako sa kanyang sinabi. Alas 7 na nang makababa ako ng eroplano, nagmamadali akong tumawag ng taxi, na maghahatid sa akin papuntang hotel, kung saan tumutuloy si Dr. Marvin. Excited na ako makita siya, na mamawis ang mga palad ko sa sobrang kaba. Huminto na ang sinasakyan kong taxi sa tapat mismo ng hotel, bumaba na kaagad ako at tinungo ang front desk, at tinanong ang room number ni Doc Marvin. Ilang minuto na lang ay mag-uumpisa na ang seminar niya. Nasa tapat ako ng elevator, at matagal pa ang pagbaba nito, dahil nasa 27th floor pa lang, ang kwarto ni Doc Marvin, ay nasa 15th floor, kaya hindi na ako nag-atubiling gamitin ang hagdan ng hotel. Mabilis akong umakyat para mabutan siya, nasa 10th floor na ako at hinihingal na ako, 5 floor na lang at malapit na ako. Kaya naman nagpatuloy ako sa pag-akyat, at sa wakas ay narating ko na ang mismong floor. Kaya lumabas na ako ng pinto. Inisa-isa kong tignan ang numero sa labas ng pinto ng bawat kwarto, para hanapin ang room number ni Doc Marvin. Sa hindi kalayuan ay may lumabas na babae, at sa katabi naman nitong kwarto ay lumabas ang isang lalaki, na naka-white long sleeve na tinupi nito hanggang siko, naka-black slacks at black shoes. Tinitigan ko muna ito, parang si. At hindi nga ako nagkamali, si Doc Marvin nga ang nakita ko. Nakita ko pa nakausap niya ang isang magandang babae. Ito siguro yung sinasabi nilang si Dr. Trixie. Hinihingal pa ako dahil sa pagmamadali ko. Nakita ko pa ang lawak ng pagkakangiti ng babae. Pero si Dr. Marvin ay seryoso lamang na nakatingin sa kanya. Miss na miss ko na siya. Mas lalo pa siyang gamwapo ngayon. Dahil sa kasiyahang muli ko siyang nasal ayan, ay unti-unting pamatak ang mga luha ko. Nakita kong paalis na sila, at pupunta na yata sa seminar, kaya hindi na ako nagdalawang isip pang tawagin siya. Wala akong pakialam kung may kasama pa siya, o baka hindi niya ko pansinin o kausapin sa pag-iwan ko sa kanya. I deserve that treatment kasi kasalanan ko naman, hindi ko siya tinanong, at basta na lang hindi bumalik. Dr. Marvin, sigaw ko na ikinalingon nilang dalawa. Nakita ko pa ang gulat sa kanya, hindi siya makakibo. Dahan-dahan naman akong lumakad patungo sa kinaroroonan niya, pero hinihingal na talaga ako, at sapo ko ang aking dibdib, kaya napahinto akong bigla. Oh Maybelline, what did you do? Rinig kong mura niya, at nakita kong papalapit na siya sakin. Kumalabog bigla ang puso ko, na unti-unti siyang lumalapit. Hanggang ngayon ay iba pa rin ang epekto niya sakin, at hindi pa rin nagbago ang tibok ng puso ko.
Ganitong ganito pa rin ang tibok nito, simula noong una ko siyang makita. Nang makalapit na siya sakin ay tinitigan niya ako. Nakita ko pa ang pangangilad ng luha niya. Medyo hinihingal pa rin ako, napansin naman niya. Bakit hinihingal ka? Tumakbo ka ba? Di ba bawal pa sa'yo ang mapagod? Paano kung biglang? I'm sorry, putol ko sa kanyang sasabihin, at doon ako napaiyak at tinitigan siya. I'm so sorry, hindi ko gustong iwan ka, sorry kasi nagkamali ako. Kung ayaw mo akong makita o makausap okay lang, kasi kasalanan ko, hindi na niya pinatapos ang sasabihin ko, at bigla na lamang niya akong niyakap. Niyakap niya ako ng mahigpit, at hinalikan ang aking buhok. Hindi ko na mapigilan ang humagulgol, sobra ko siyang namiss. Namiss ko talaga ang mga yakap niya. Huwag ka nang umiyak, hindi mo alam kung gaano kita namiss. Alam kong babalik ka, kumalas siya ng pagkakayakap sakin at hinarap ako. Pinunasan niya ang mga luha ko, at hinalikan ako sa noo, hindi ka galit. Galit ako dahil hindi ka kaagad bumalik, alam mo bang muntik na akong masiraan ng bait kakaisip sa'yo, at sa sinabi mong niluko kita. Nakonsensya naman ako sa kanyang sinabi, napakagatlabi na lang ako at yumuko. Stop biting your lips. Baka hindi ako makapagpigil at dito pa kita sila ng halik, napamulagat naman ako at seryoso siyang sinabi yun. Napalunok akong bigla, may dinukot siya sa kanyang bulsa, at nakita kong card iyon ng kwarto, inilagay niya ito sa aking palad. Hintayin mo ako sa kwarto, mag-uusap tayo mamaya pagkatapos ng seminar ko. Napasigaw naman ako sa gulat, bakit sa kwarto mo pa? Kukuha na lang ako ng kwarto ko. Gusto mo doon na lang ako tumuloy sa kwarto mo. Nakangisi nitong sabi sakin, nanatiling nakaawang ang labi ko sa gulat, at hindi makapagsalita. Basta hintayin mo ako sa kwarto, lumapit pa siya sakin at bamulong. 1 taon kang nawala. Kaya paparusahan kita mamaya, napasinghap ako nang bigla niyang halikan ang tenga ko. I miss you babe. Hinawakan niya ang pisngi ko, at tinitigan ang gwapo niyang mukha, ang gwapo. Ito na naman ang puso ko, kala mo laging nagmamadali sa pagtibok. Ilang sandali pa ay tinawag siya noong kasama niyang babae, na si Dr. Trixie, at kita dito ang inis. Nakahalukip ka pa ito. Hey Dr. Marvin, we're late. Nakita ko pa itong umirap. Babe, hintayin mo ako Huwag ka nang aalis, okay? Wala sa sarili akong tumungo sa kanya, dahil sa mukha niya lang ako nakatingin. Paano ba naman kasi sobrang gwapo niya, kaya nadidistract ako. Don't worry babe, matititigan mo ulit ako mamaya, makahulog ang sabi niya. Mukhang nahalata niya yata ako. Hindi ako nakapagsalita kasi totoo naman. Bago siya tumalikod ay pinatakan niya muna ako ng halik sa mga labi, na ikinalaki ng aking mga mata. Napakurap-kurap naman ako, at nakita ko pa siyang ngumiti, kaya naman lalong nagwala itong puso ko. Lumakad na siya sakin palayo, at nakita ko pa ang pagtaas ng kilay ni Dr. Trixie, na ipinagkibit balikat ko na lang. Basta masaya ako kasi hindi galit sakin si Doc Marvin. Kinabahan naman ako sa sinabi niya kanina. Paparusahan. Anong ibig niyang sabihin? Napatutap na lang ako ng bibig sa naiisip ko. Hindi pa ako ready.